And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. So ito na nga mga kababayan, ang pinaka-latest na balita na aking nasagap ngayong araw mga kapatid. And ito hindi ito biro mga kapatid. Dahil simula noong napalitan itong si Vice President Sara Duterte mga kababayan bilang kalihim ng nasabing ahensya ng gobyerno, abay mga kapatid, lumabas na yung mga tinatagong baho dyan sa DepEd. And ito guys, 112 million na confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Nako mga kapatid, hindi alam ng departamento mga kababayan kung saan iyon ginamit ng dating sekretary ng DepEd. Sabi ko na nga ba mga kapatid, meron talaga itong mga kababalaghang nangyayari dyan sa DepEd under sa administration ni Vice President Sara Duterte. At yan po ang ating bibigyan ng opinion at reaction ngayon mga kababayan. Pero bago ang lahat mga kapatid, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito guys, bigyan muna natin ito, panoorin muna natin ito at bigyan natin ng ating opinion at reaction. May mga gamit ang Department of Education kabilang ang mga laptop na nadiskubring 4 na taong nakatenga ayon sa bago nitong kalihim. Hindi rin alam ng mga DepEd official kung saan ginamit ang mahigit 100 milyong pisong confidential funds ng ahensya noong kalihim pa nito si Vice President Sara Duterte. Ito mga kapatid, delikado si Sara dito mga kababayan. Kasi pwede siyang makasuhan dito mga kababayan pag hindi niya nailabas yung mga audit nitong 112 million mga kapatid na kanyang confidential funds noong kapanahunan na siya pa ay BP. Kasi mga kababayan, ibig sabihin niyan, pag walang liquidation na ginawa or inilabas itong si Vice President Sara Duterte mga kapatid kung saan niya ginamit itong 112 million, ang ibig sabihin niyan mga kababayan, meron pong bulsa na pinuntahan itong 112 million na confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Tuloy! At nakatutok si Jonathan Andal. Sa pagdinig sa Kamara para sa hinihinging budget ng Department of Education para sa susunod na taon, sinabi ni DepEd Secretary Sani Angara na nagulat siya sa kanyang mga nadiskubre pagkaupo sa pwesto. 1.5 milyong piraso daw ng laptops, libro at iba pang gamit, 4 na taon na raw nakatenga sa warehouse ng kanilang logistics provider. Grabe. Nagulat ako na 4 years old na pala yung mga gamit doon. Since 2020 pa po yung mga kagamitan doon. So Ang tanong mga kapatid, kasi 2 taon dyan si BP Sara na nanungkulan bilang tawag doon, DepEd Secretary mga kababayan. Bakit hindi niya pinamigay yang mga laptop na yan mga kapatid? Na kung tutuusin mga kababayan, 2020 pa yan, ibig sabihin under pa yan mga kapatid sa administrasyon ng kanyang ama. And hindi biro mga kababayan 1 milyong unit po yun. Ibig sabihin yan mga kapatid, I think mga billion yata ang inilabas na pondo ng pamahalaan yan mga kababayan under the Duterte administration para mabili yung mga laptop na yan. Tapos mga kapatid 4 years nang nakatambay. 'Di ba? Dinatnan pa ni Sara Duterte yung mga laptop na yan mga kababayan. Bakit hindi nila dinistribute yan mga kapatid sa mga guro? 'Di ba? Kasi nga mga kababayan, digital na po tayo ngayon. Halos lahat ng guro ngayon mga kapatid, necessity nabubulol ako. Necessity na po nila mga kababayan yang mga laptop na yan. 'Di ba? Ibig sabihin mga kapatid, si Vice President Sara Duterte hindi rin talaga naging effective mga kababayan sa kanyang posisyon bilang DepEd Secretary. 'Di ba? Kasi yung mga yan mga kababayan, kapanahunan pa ng kanyang tatay. Pero hindi niya nasilip yan. Dapat yan mga kapatid, dinistribute niya nung time niya. Ang tanong, ano pala ang ginagawa ni BP noong siya ay DepEd Secretary pa? 'Di ba? Bakit hindi niya nabigyan ng oras yan para i-distribute yung mga laptop na yan?
Pero si Sani Angara pa mga kababayan ang nakadiskubre na meron palang ganyan kadaming laptop na nakatago diyan sa ahensya ng DepEd, no, na nabili under the Duterte administration pa, and yet yung anak ng dating presidente, no, naging sekretary diyan at wala ding ginawa. Oh. Sayang yung pera ng gobyerno mga kababayan, kasi sa pagkakaalam ko billion din ang inabot, no, sa sa budget niyan para mabili yung mga laptop na yan. 'Di ba? O ngayon mga kapatid, no, wala tayong magagawa diyan. Naibunyag na, no, yung mga kapabayaan ni Vice President Sara Duterte noong siya ay DepEd secretary pa. Tuloy. We're doing our best to get them out para hindi mag-deteriorate yung mga materyales, Your Honor. Sinita naman ng mga kongresista ang DepEd sa mabagal umano nitong paggamit ng budget at natirang pondo. Halimbawa, sa 11 billion pesos na pondo para sa computerization program, 2 bilyong piso lang ang nagamit. Lalo't sa computer ratio daw ngayon, 30 guro ang nagkakasya sa kada isang computer. Procurement issues po talaga. Like, could you Sa perhaps... mga nagpi-fail po ang bidding ng mga learning tools and equipment namin. I really noticed that mabagal ho kami sa procurement. Pansin tuloy ni Representative Stella Kimbo. Ang efficiency pagdating sa spending ng confidential funds ay 143%. Congratulations po. Ang bilis. Pero pagdating naman po sa regular funds, napakabagal po. Sabi ng mga opisyal ng Ibig sabihin mga kapatid, pinabayaan talaga ni Sara Duterte ang DepEd nung kapanahunan na siya pa yung secretary mga kababayan, At tanging confidential funds lang yata talaga siguro mga kababayan, no, yung pinagkakaabalahan ni Sara Duterte noong kapanahunan na siya pa ang DepEd secretary mga kapatid, no. May report mga kababayan, no, na yung original na budget ng DepEd halos hindi nagalaw mga kababayan, Ang laki-laking budget, no. Kawawa yung mga guro, mga kapatid, no? Kasi yung mga guro, mga kababayan, sa mga hindi nakakaalam mga kapatid, kasi dati akong ahente mga kababayan sa isang kumpanya, no, na kung saan ang minamarket namin, no, ng aming mga produkto ay DepEd, no, mga public school talaga. Maraming mga guro, mga kababayan sa aking mga napuntahang lugar, no, mga remote areas, ang nagsasuffer mga kapatid, no, pagdating sa mga ganitong bagay, no, sa mga computer. Kasi nga mga kababayan, no, kailangan pa nilang gumastos ng sariling pera nila mga kapatid para magkaroon sila ng sarili nilang mga laptop, no. Kasi nga necessity na yan ngayon mga kababayan, yun na po yung ginagamit nila ngayon sa pag-transmit ng kanilang mga reports, no, pagka mga may nire-require sa kanila, computer na talaga at internet mga kapatid ang ginagamit diyan ng mga guro ngayon. And sa base sa aking experience mga kababayan, yung mga teacher naglo-loan pa yan, no, ng daan-daang libo para makabili ng kanilang mga gamit mga kapatid, para lang mapadali yung kanilang trabaho. Ang daming mga ganyang guro mga kapatid na nagsasuffer, no, at sinusugal yung kanilang sahod, no, para lang ma-avail yung mga bagay na dapat na pino-provide ng kanilang ahensya. And yet mga kapatid, makikita natin dito, no, 1 milyong unit ng laptop mga kababayan hindi pinamigay sa mga guro, 'di ba? At hinahayaan na lang mabulok diyan mismo sa loob ng opisina ng DepEd. Kung totoong may malasakit sa guro itong si Sara Duterte mga kababayan, di dapat inaksyonan niya yan. Kanya nga lang mga kapatid, malinaw dito, no, na hindi siya naging effective dahil yung budget nga ng DepEd yung mismong budget ng ahensya halos hindi gumalaw, no? Pero yung confidential funds mga kababayan, ang bilis. 1 linggo lang mga kapatid, ubos. 'Di ba? Mahirap i-debunk to. And ito nga, no, pag hindi nakapag-provide ng tamang liquidation itong si Sara Duterte mga kababayan, kung saan napunta itong kanyang confidential funds mga kapatid, malamang sa malamang mga kababayan, no, makakasuhan itong si BP. 'Di ba? Kasi iisa lang ang iisipin ng taong bayan niyan. Binulsa yung confidential funds.
Kaya kailangan mag-provide si BP dito mga kapatid ng mga dokumentong magpapatunay na ginamit yung confidential funds niya sa maayos na paraan at hindi binulsa. Tuloy! DepEd ngayon, hindi nila alam kung saan ginamit ang 112.5 million pesos na confidential funds ng DepEd noong panahon ni Vice President Sara Duterte. Kung alam ba namin yung details nung pinagamitan, we do not know because we're not part of the process po ng utilization and liquidation. Di ba? Ngayon mga kapatid, nagkaroon ng boses ang DepEd, Itong mga totoong personnel ng DepEd, nagkaroon ng boses mga kababayan after Sara Duterte. At dito na ibunyag mga kapatid na mismong ahensya, walang alam kung saan nga ba napunta yung confidential funds. Kasi mga kababayan, kung naging transparent itong si Sara Duterte, di dapat alam ng mga kasamahan niya sa departamento mga kapatid. Kanya nga lang, wala silang alam. Ibig sabihin mga kababayan, nasa mabuting kamay talaga napunta itong confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Di ba? Kasi nga, from the word confidential mga kababayan, na kay BP Sara na po yan kung paano niya gamitin iyon. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Dito pa lang mga kababayan, may sapat ng basihan para siya ay ma-impeach. Kaya kailangan maging transparent si Sara dito. Kailangan niya talaga itong maipaliwanag mga kababayan kung saan nagamit yung mga pera na milyon-milyon na confidential funds mga kapatid. Kasi pag hindi nga mga kababayan, isang malinaw na pruweba ito na baka nga binulsa lang yung confidential funds ng DepEd noong kapanahunan ni Vice President Sara Duterte. Tuloy! Naging controversial rin ang confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022 nang lumabas na ang halagang 125 million pesos ginastos ng OVP sa loob lamang ng 11 araw. Matapos suriin ng Commission on Audit ang liquidation na sinabit ng tanggapan ng bise, nakitang mahigit 73 million pesos dito hindi pumasa. Sa Notice of Disallowance na may petsang August 8, 2024, tinukoy ng COA ang halos 70 million pesos na ibinayad na pabuya na cash, various goods at medisina. Pero wala raw kaukulang isinumitong dokumento para may Unliquidated mga kapatid. Nagbigay lang sila ng statement na sa ganito namin ginastos yan, ganito ganyan, pero walang liquidation na binigay. Alam niyo mga kababayan, napaka-importante po ng liquidation mga kapatid dahil na-itemize po dyan mga kababayan yung budget na binigay ng gobyerno dito sa opisina ni Vice President Sara Duterte. Pero dito mga kapatid, rough computation lang ang binigay ng Office of the Vice President noong siya pa ay DepEd Secretary mga kapatid. Wala siyang konkretong dokumento na isinumite mga kababayan dito sa COA para gawing basihan na nasa tama nga ang paggamit ng pera ng kaban ng bayan under sa Office of the Vice President mga kapatid. Ito na yung mga kababayan, ito na yung katotohanan ngayon. Debunk na dito mga kapatid yung mga DD shit vloggers na nagmamarunong dyan na meron na di umano mga kababayan inilabas na audit ang COA. Ito galing na to sa COA mismo. Sinasabi ng COA dito, nagbigay nga siya, pero rough computation lang 'yon. Walang liquidation, Walang liquidation kung paano ba naubos yung pera na binigay sa kanya. Malinaw pa sa sikat ng araw ito mga kababayan. Ito po ay kailangan talagang i-explain sa atin ng ating Vice Presidente mga kapatid. Hindi pwedeng idadaan lang niya tayo sa pagiging pilosopo at siga-sigaan niya diyan sa mga budget hearing. Kailangan ng taong bayan mga kapatid ng totoong liquidation kung paano niya nilustay yung pera na binigay sa kanya ng gobyerno. Kasi pag hindi niya naipaliwanag yun mga kababayan, ang ibig sabihin lang po niyan mga kapatid, tinago or binulsa niya yung mga pera na yan. Ito po, hindi tayo nagbibintang dito mga kababayan. Meron po tayong basihan mga kapatid. COA na mismo ang nagsabi dyan mga kababayan. Tuloy!
Maipakitang tagumpay ang isinagawang pagkalap ng impormasyon at surveillance. Kinuha rin sa confidential funds ang pinambili ng 3.5 million pesos na halaga ng lamesa, silya, computer at printer, pero hindi nilinaw ng OVP na gagamitin ang mga ito sa mga confidential activities. Ayon naman kay Representative Herbilia Luistro, sinubukan umanong pigilan ng Office of the Vice President ang COA na ibigay sa Kamara ang audit report nito. Nako po mga kapatid, no? Ayon dito kay Congresswoman Luistro, mga kapatid, sinubukang pigilan ni Sara Duterte, no, ang COA na ibigay yung audit report nito, mga kapatid. Bakit niya pinipigilan, mga kababayan? Simple lang ang sagot, mga kapatid. No? Yung pinakita kanina dito na walang tamang liquidation na binigay si Sara Duterte sa Commission on Audit, mga kababayan. Ang ibig sabihin nun, mga kapatid, natatakot si Sara Duterte na maungkat ito, no, sa House of the Representative, mga kapatid. Natatakot siya kasi malamang sa malamang, mga kababayan, maki-question yung paggamit niya ng budget ng gobyerno. Oh, malinaw na dito, mga kapatid. No. Kung wala kang tinatago, bakit ka nangingialam sa proseso ng COA? 'Di ba? Bakit mo sila pinapakialaman sa mga desisyon na gagawin nila? Oh. Bakit mo hinaharangan yung report, no? Yung audit report mo? 'Di ba? Ibig sabihin, merong mali sa sistema mo. Oh. Ganun lang kasimple intindihin yan, mga kababayan. 'Di ba? Kasi kung wala kang tinatago, kaya sabi ko sa inyo, taas noo ka dapat. No, sige, ipakita mo sa kanila. No, isampal mo yan sa kanila nang malaman nila kung paano ko nilusta yung pera. Pero hindi, mga kababayan, no. May panghaharang na nangyayari, mga kapatid. Ang ibig sabihin yan, may hokus-pokus na nangyari, no, sa pera na ibinigay ng gobyerno kay BP Sara. Naku po, mga kababayan. Tuloy. Ng Office of the Vice President ang COA na ibigay sa Kamara ang audit report nito. Ayaw nila ipalabas kung ano man ang nilalaman nitong audit report. That includes the notice of disallowances. Ayon kay OVP spokesman Attorney Michael Powa, tutugunan nila ang mga puna ng COA. Yan po ay subject to appeal. In fact, we are given 6 months under COA's own rules to appeal po yung notice of disallowance dun sa commission proper mismo. Bakit kasi hindi na lang kayo nagbigay ng tamang mga liquidation nyo? No? Kung hindi pa naibunyag ito ngayon, hindi pa kayo magsasalita. 'Di ba? Malay ba namin kung pag-iisipan nyo pa ang mga irarason nyo diyan? No, 'di ba? Para pagtakpan kung meron man kayong mga maling ginagawa diyan. Oh, ganun lang kasimple 'yun eh. Kung totoong tawag nito, honest kayo, no? Wala na dapat mga ganitong usapin eh. No, dapat transparent na. 'Di ba? Transparent dapat lahat ng proseso nyo. Sa ginawa nyo kasi, no, mas lalong naghihinala ang taong bayan. No? Mas lalong napapatanong ang taong bayan, bakit ganyan? No, bakit hindi diretso, walang matinong report? Oh. Kasi nga, baka siguro meron kayong pinagtatakpan diyan. 'Di ba? Ganon lang kasimple 'yun eh. Merong mali, no, sa paggamit nyo sa pera ng kaban ng bayan. No? May mali kung kaya't hindi nyo hindi kayo makasagot ng tuluyan, no? Hindi kayo makasagot ng diretso dahil meron kayong gustong pagtakpan diyan. Oh, attorney ka pa naman, 'di ba? Attorney ka pa naman. Oh. Bilis-bilisan nyo kasi baka yan yung ikakapahamak ng inyong vice presidente. Di ba? Kasi nga, mga kapatid, pag ito talaga, hindi ito napatunayan ng Office of the Vice President, mga kababayan, no, na tama yung kanyang paggamit, paglustay ng pera na galing sa kaban ng bayan, mga kapatid, baka ito na yung sinyalis, mga kababayan, na siya po ay ma-impeach. Lalo na't lumalakas ngayon, mga kapatid, ang panawagan ng impeachment laban dito kay BP Sara. Dumagdag pa to, mga kababayan, no? Na nailantad na ngayon sa publiko. No? Ang daming mga questionabling bagay na ginawa
si BP Sara, mga kapatid, na kailangan pa niyang i-explain sa taong bayan. Dahil nga, mga kababayan, hinalal siya ng taong bayan para maging vice presidente. Kailangan niyang ipaliwanag to, mga kapatid, kasi pag hindi nga, nako, may kalalagyan ka, BP. Talay! Provide tayo ng mga additional documents para po maipakita talaga sa COA na wala naman pong maling paggasta ng pera dito. Dapat noon nyo pa ginawa yan. No? Kung hindi pa kayo kinwestiyon, hindi pa kayo umaksyon. Di ba? Ganon lang kasimple yan eh. Oh. Bakit kung kailan kayo kini-question ngayon, tsaka pa kayo naglabas ng ganyang statement? Oh. Kung kinumpleto nyo yan, no? Kinumpleto nyo pag-submit yan sa COA, noong ni-required kayo ng COA ng mga report, no? Kung paano nyo nilusta yung pera ng Kaban ng Bayan. Di ba? Di sana naging mas madali ang lahat. Kanya nga lang, meron kayong tinatago eh. Kaya hinaharang nyo, no, itong COA na wag ibigay, no, dito sa mga kongresista yung audit report ninyo. Kasi nga may tinatago kayong ayaw nyong mabisto sa publiko. Hanggat hindi nyo na ipapaliwanag ng maayos yan, mananatili, no, yung duda ng taong bayan sa Office of the Vice President. Tuloy! Hinihingan namin ng reaksyon si VP Sara sa mga isyu na lumabas sa pagdinig. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Wala eh. Walang response si VP Sara, mga kapatid. 'Di ba? Isang patunay lang 'yan, mga kababayan, na meron talagang mga hocus-pocus na nangyayari, no, diyan sa Office of the Vice President at dito sa ahensya ng Department of Education, mga kapatid, no, under sa leadership, no, ng ating Vice Presidente. And kailangan niya talaga itong sagutin, mga kababayan, kasi pag hindi niya nasagot yan, mga kapatid, isang malinaw lang po yan na indikasyon na merong korupsyong nangyayari, no, sa ilalim ng opisina ng Vice Presidente, no, at sa ilalim ng opisina ng Department of Education under sa pamumuno ng ating Vice Presidente. Hanggang dito na lang ito, mga kababayan. No, huwag kalimutang i-like ang ating video ngayon, mga kapatid, para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. And mag-share na rin kayo dyan, mga kababayan, ng inyong mga opinion patungkol dito ngayon, no, sa ating napag-usapan. Hanggang dito na lang. Adios.